Hello guys, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod na si Mr. Puging Yakob ng Sayhat Damam, Saudi Arabia. So, siguro ang pagkukwentuhan na lang natin ngayon guys, kasi mahaba po yung travel natin. Biyahe natin is I think 3 hours or 4 hours. So, para hindi po tayo maiinip, so kukwentuhan ko na lang po kayo sa mga experiences ko sa aking pagta-travel mula sa bahay, sa papuntang airport, papuntang Georgia, papuntang Armenia. Okay? Siyempre from the beginning tayo. Una, talagang pinaplano ko yan. Isa ito sa mga pangarap ko guys, na magpunta sa lugar na kung saan merong snow. Okay, matagal na po. Matagal noon pa, bata pa ako niyan. Gusto ko talaga maka-experience sa snow. So anyway, so yun nga po. Nag-apply po ako papuntang India. Actually, first gusto ko talaga mapuntahan is India. Actually, ang India, meron naman siyang place doon na nag-i-snow. Ang purpose ko kaya sa India kung gusto, kasi nga aside doon sa nag-i-snow sa India, gusto ko rin magpunta doon sa Taj Mahal, gusto ko pa rin na magpunta sa New Delhi. So yun po, isa sa mga marami akong mas mahaba sana yung doon, kasi mura lang mga gastos natin doon kaso nga lang, tinuro kasi ako ng kasama ko sa opisina na doon yung agency, may agency doon na tutulong sa iyo sa pag-apply ng visa. Kaso nga lang, pumunta ako doon sa pag-apply ng visa, iwan ko bakit hindi nila ako maipasa-pasa dalawang beses. Oo, dalawang beses. So na yung natin, di tayo inaccept yung ating pag-apply sa visa. So nabago yun, kaya naisip ko na mag-Georgia na lang ako at saka Armenia. Pero wala akong balak na magpunta sa Armenia kasi base sa aking mga nakikita kasi sa iba na yung mga vloggers, pumunta sila ng Armenia, hindi pala panahon ng snow. Pumupunta lang sila doon yung walang snow. Kaya sabi ko, ay yung pupunta nila yung mga national tawag nito, lugar na kung saan yung mga tourist spot talaga nila, yung pinupunta nila, hindi pala panahon ng snow yun. Kaya sabi ko, hindi na ako mag-Armenia kasi nga kung pupunta lang ako sa ganyan tapos pupunta sa lugar na yan mag-picture, sabi ko hindi na, dito na lang ako sa Georgia. So ayun, so bago po ang dumating yung araw na yan, siguro mga September pa lang po, nag-ready na talaga ako. Doon bawat sahod, mamimili-pili na ako ng mga gamit, ng mga pang ginaw, mga sapatos, mga medyas, lahat ng mga ilang jacket yung mga dinala ko, binili ko. So lahat ni-ready ko lahat. Tapos siyempre, yun ang inuna ko. Tapos nag-ipon na rin, unti-unti na rin ako nag-ipon para sa mga gagastusin, kasi siyempre expected na natin yan pag pumunta tayo sa ibang lugar. Mayroong mga bagay na gusto nating kainin, may mga bagay na gusto nating bilhin, bagay pa rin din yung kainin, o sige, tapos basta lahat, di ba, kasi natin yung gusto natin mag-unwind sa mga lugar doon kung saan tayo pupunta, mga ganun, di ba? So pinagandaan natin yan lahat guys. Tapos nung nasa biyahe na po ako, papunta na po ako na nakakuha na tayo, nakapag-book na po tayo ng ating tour sa Georgia. Tapos na may ticket na po tayo. Tapos ayun po, sa isang booking kasi guys is 15 kilos lang po yung bag. Oo, 15 kilos lang yung bag, then 7 kilos yung hand carry. Ngayon, actually okay naman sana yung 15 kilos. Ang problema lang kasi sa akin, 8 yung aking jacket na dinala. May mga jacket na mas makapal, may kasing kapal ang mukha ko. Oo, meron din mga jacket na katamtaman lang ang nipis, di ba? Yung kapal. Oo, katamtaman pa lang ang kapal.
may minsan din naman yung mukha ko hindi naman masyadong makapal minsan. Minsan din meron din medyo manipis. Ganyan. So yun. Alam mo na ang dalawang jacket ko guys sa isang malita halos mapupuno na niya kaagad yun sa sobrang kapal. Sa isang, di ba, pag binuksan mo yung malita, dalawang lagayan na yun. Sa isang lagayan, dalawang jacket lang pa talaga ang makakasya dyan. So, ang ginawa ko, binuksan ko agad yung aking booking ticket, nag-additional ako ng another 15 kilos para dalawa yung bag. Kasi hindi pwede na dalawang bag ang bibit-bitin mo, tapos yung 15 kg na ni-require nila, hindi pwede dalawang bag. Pag sinabing 15 kg, dapat isang bag lang yun. Sa traveling bag, 15 kg lang yun. Okay? So, nag-additional po ako ng another 15 kg, so dalawang bag na yung available pwede sa akin. So, ayan, pinagkasya ko lahat. So, siyempre, sa sapatos pa lang, di ba? Sa sapatos, sa mga sa mga pantalon. Actually, ang pantalon dala ko is dalawa lang, pero hindi ko nagamit ang dalawang pantalon kasi more on jogging pants akong gamit. Kasi nga, ang jogging pants kasi, makapal siya, tapos yung sa bandang talampakan, di ba, sarado siya, pit na pit siya. So okay siya kumpara sa pantalon, straight yun, kaya madaling mapapasukan ng snow. So hindi ko nagamit siya, no? Hindi ko naisip kasi yun So buti na lang, marami din ako pinalang jogging pants. So yun, pagkatapos meron, siyempre in-inform na rin nila ako guys na yung kailangan meron kang showing money, kailangan meron kang dalang dollar. So siyempre yung pera natin na Saudi Riyal, nagpapalit tayo ng dollar. So nagpapalit po ako ng dollar ng $600 for showing money lang. Tapos siyempre meron tayong mga cash na pera sa bulsa, real din, at saka meron din tayong pera sa ating mga ATM. Okay? So yun, nagbiyahe na po ako, pumunta na po ako doon sa airport, Dammam, kasi ang biyahe ko po is Dammam to Riyadh, then Riyadh to Georgia, Tbilisi. So pumasok ako dyan, tapos sabi nung sa Dammam, you're going to Georgia, sabi niya. Sabi ko yes. Tapos nagulat ako bakit yung ticket na binigay niya is hanggang Riyadh lang, di ba? More on pag connecting flight ka, dapat ibibigay dalawa kaagad yung ticket para alam mo na diretso ka na. Tapos nung napatapos na, sabi niya, doon mo na lang kunin yung ticket mo sa Riyadh, yung papuntang Georgia. Sabi ko, okay, sabi ko. Tapos hindi ko na itanong din kung yung bagahe ko ba ay kukunin ko ba sa Riyadh o diretso na sa Georgia, doon ko na kukunin. Kasi pag binigyan ka kasi ng ticket na round trip, dapat dalawang ticket agad ibibigay sa iyo para aware ka na yung bagahe mo is nandoon na diretso sa Georgia. So nung sinabi niya sa akin na kunin mo yung ticket mo doon sa Riyadh papuntang Georgia, hindi ko na itanong kung yung bagahe ko kukunin ko din ba. So pagdating ko sa Riyadh, antay ako ng tagal hanggang sa naubos lang lahat ng bag, wala doon yung bag ko. So pumunta ako sa information, sabi naman doon sa information, antayin mo pa kasi marami pang mga bags na lalabas diyan. Nung maya may mga bags na lumabas, pero sa ibang flight naman yun, sa ibang airplane naman yun. Sabi ko, naubos na rin hanggang sa bumalik ako ulit doon. Sabi ko, may mga bag na dumating doon, wala na yung sa plane na cargo, sinakyan ko. Tapos
Tinignan yung ticket ko, sabi niya, you're going to India, right? Sabi ganun, nakapag-English tuloy ako. Diba? Sabi niya, pupunta ka ng India. Sabi ko, opo. Sabi niya, ay, yung bagay mo, doon mo nakukunin sa sa Georgia. Tingnan mo, napalay-mali tuloy ako. So, yun. Ang ginawa ko, sabi ko, kanina pa ako lumapit sa iyo dito. Hindi mo ako ni-entertain. Tapos sabi mo pa na mayroon pang darating diyan kasi yung airplane, yung ibang mga bagahe. Tapos yun pala, tagal-tagal ko nantay guys, grabe. Tapos yun na, nagmamadali na ako. Kasi inaabot ko yung baka mamaya magka-delay pa ako. Ganun. So ngayon, ito na yung nangyari guys. Siyempre, lilipat naman ako ng ibang area. Kukunin ko na yung ticket ko para Riyadh to Georgia. Diba? Ito ngayon, kumuha ako ng ticket, tapos ayun, tinatanong na naman yung mga ko kung ganito. Sabi ko, ano ba itong mga taong to? Anyway, ganyan talaga guys. So yun, meron na po akong ticket, diretso na po. Tapos yun, sa madaling salita na lang, napalipad na talaga ako papuntang Georgia. Tapos pagdating sa airport ng Georgia, actually bago po ang flight ko po guys, sinabihan naman talaga ako ng mga tourist guide, ng mga kababayan nating Pinoy. Sabi sa akin, wag kang magbibideo dyan pagdating mo sa Georgia airport kasi nga bawal po yan. Pero pag nakapasok ka na sa immigration, nakalabas ka na sa airport ng Georgia, pagdating sa labas, paglabas mo pa lang ng pinto, pwede ka na mag-video hanggat kailan gusto mo. Nakalimutan ko yun guys. So siyempre na-excited ka na, di ba? Paglabas mo ng airplane, lakad-lakad ka na sa airplane, tapos papalabas ka. Naka-video ako. Tapos meron 2 pulis doon nakaabang doon sa pinakaunahan. Nakita ko na nag-video, sabi no video. So sabi ko, saka kong nalala, nga pala, bawal pala mag-video. Tapos sabi lang ako, sorry sir. Okay, so inop ko na, tapos yun, nilagay ko na sa bag yung cellphone ko para hindi po ako ma-attempt sa kagustuhan kong mag-video, di ba? So nilagay ko sa bag. So ayun, pumunta na. Tapos paglabas mo, pupunta ka ng immigration para pagpasok mo, saka mo makukuha yung mga gamit mo, di ba? Doon sa immigration naman, ang problema, nagkaroon ako ng problema doon guys. Nagkaroon ako ng problema, promise. Yung problema ko kasi, nung binigay ko na yung aking passport, ang aking ikama, at saka yung English translation ng aking ikama, and of course yung showing money natin, yung showing money kasi doon na yun sa Georgia titingnan, and then yung ating yung ating travel insurance, yun. Tapos nung tiningnan na yung aking ikama, ang bata-bata ko pa, ang payatot ko doon. Kasi 2010 pa na picture yun. Tapos dito naman sa aking passport, makapal yung bigote ko doon. Kasi hindi ako nakapag-shave doon sa bigote ko. Kailan, mga ilang years na rin yung yung passport ko na yun. Kasi di ba yung mga passport natin pang 10 years, di ba? So siguro mga 2 years ago na yung passport ko. So, mag 3 years na. So sabi niya, ikaw pa itong nasa ID ko. Akin nga, ako nga yun. Bakit iba yung itsura mo ngayon dito sa ID mo? Tapos dito sa passport mo naman, iba din, meron kang bigote. Sabi ko, sir, yung time na sa picture ko, sir, may bigote ako dyan, sir. Kasi hindi po ako nakapag-shave sa bigote ko. Then, yung picture po ko dyan sa ikama ko, kung kailan ka po dumating sa Saudi, kasi pag kailan ka dumating, pagdating mo sa airport, kung ano yung
kuha sa'yo na picture, yun na yun at yun na yun at yun na yun. Wala na pong kahit mag-renew ka ng ikama mo, yun na rin ang picture mo. Sabi ko mag 16 years na po ako sa Saudi. Sabi niya, okay. So natawa lang na siya kasi sabi niya, iba kasi yung looks mo ngayon para doon sa mga dati at saka ito sa passport. Sabi niya, sige, punta ka doon sa opisina sa kabila at doon pakita mo yung ID at saka yung passport. So pumunta na ako ng opisina ng Georgia na doon sa airport, sa immigration. Tapos punta doon, yun na. Ganun pa rin ang question, ganun pa rin mga katanungan. Pero mas mabilis na siya, hindi na siya gaanong maraming tanong. Pero pareho lang ang tanong, pagsagot mo pa lang, di ba ako tapos magsagot, agad-agad na nag-stop. Tinataka na agad yung aking passport. Tapos ayun, dinala ako doon sa may sa kabila na malapit doon sa office, meron doon. So doon ako pinictura naman doon. Tinulungan na ako doon. Tapos nung nakapasok na ako, eto na, kaya tagal ko na. So naisip ko naman yung nagpagsusundo sa akin, di ba, nagantay ako na lang talaga naiwan din halos lahat sa pasahero namin sa aeroplano, di ba, kasi natagalan ako doon. So yun, nung nakalabas na ako, ayun, nakita ako at paglabas ko pala, siyempre pupunta ka doon sa computer kung saan yung mga bagahe mo. Ang nakikita ko na lang doon, yung bag ko na lang, nag-ikot-ikot na lang doon sa computer, paulit-ulit ang ikot. So ibig sabihin, ako na lang talaga ang naiwan. Okay. So yun po, ginawa ko na nung paglabas ko, nakita na ako ng kababayan ko. Gary, yes sir. Okay, kadali na. Ba't natagalan ka? Ayun, so kinuwento ko doon sa kanya. Sabi niya, okay lang yun kasi wala namang problema yan. Basta nandito ka lang. Okay na yan. Wala problema. Sabi ko, pasensya na, pag-antay niyo sa hindi, okay lang yan. Normal yan. So yun. Pagdating sa Georgia na kami, papunta na kami ng hotel, mga 1 hour, wala pa siguro mag 1 hour ang travel, or 1 hour, basta something ganun. So yun, pagdating sa hotel, so nagulat na lang ako dahil yung hotel is katapat mismo doon sa square, no? Doon sa plaza, yung malaking Christmas tree nila. So ayun po, doon po tayo sa hotel. So nakapag-relax, gano'n. So ayan, gano'n hanggang sa pagdating, wala pang isang oras, lumabas na ako, gumagala-gala na ako. Kung napapansin nyo na panipost ko na lang kasi masaya sarap na pakiramdam ko na ayan, nakapasok na ako, na okay, hindi talaga as in na mahirap. Yun lang naman talaga sa picture ko problema, sa ikama ko. So napakaganda. Tapos yun nga, diba, mayroon kaming mga 2 araw na tour sa kung saan. Okay, sa package na yun, package tour. So, tapos yun na, sabi ko, parang gusto ko pang Georgia, Armenia. Tapos nung sinabi ko dun sa tour guide namin, sabi niya, pwede naman sir, kaso nga lang hindi natin ma-process kaagad yung yung visa mo sa Armenia, kasi nga po yung araw ngayon is Friday, so Saturday walang pasok, Sunday walang pasok, so ma-process natin yan sa Monday, so makukuha natin yan sa Thursday. So kailangan mo ba mag-extend dito sa Georgia ng 4 na araw? So wala akong magagawa. Sabi ko okay, sabi ko go. Siyempre ang lakas ng loob dahil alam mo naman yung siyempre alam natin na medyo naka-ready naman tayo sa pagdating sa budget, kasi pinaghandaan natin yan. Ganyan po tayo guys, ganyan po si Booking Yako na naka-ready po yung mga budget natin dyan. So ayun po, pagkatapos nun nag-extend ako, pero lumipat ako ng ibang hotel. Sabi ko, lipat ako ng ibang hotel para maiba naman, kasi alam mo naman kasi ako talaga gusto ko din yung ma-experience
ibang hotel, iba-ibang klaseng hotel, at least kahit papaano, di ba, mayroon kang comparison, ay maganda dito sa isang hotel, ay maganda dito sa kabilang hotel, at saka yun yung nakita na niyo na yung unang hotel ko, unang hotel ko is sa harap ng plaza. Yung pangalawang hotel ko nakuha is yung harap naman is yung simbahan, di ko ba? Oo. Hindi ko na i-compare guys ha, yung hotel, basta both para sa akin pasado, okay? Both hotel na pinagtambayan ko pasado. So ayun po, so siyempre, diba? So regarding naman doon sa pag-ikot-ikot, lakad ng lakad guys, akyat sa bundok, kasi marami naman yung mga umaakyat din doon, kasi lahat naman kasi mga tao doon, lalo na yung mga nag-iisa, yung nagsusulo, or kaya dalawa, or kaya tatlo, yung ganyan. Pero pag marami sila, halimbawa siyam, sampu, wala ka makikitang gano'n na makasabayan mo sa pag-akyat sa bundok. More on talaga isa, dalawa, tatlo, gano'n, or apat, merong gano'n. So kaya marami pa rin yung nag-aakyat. Kahit saan yung dinadaanan ko, lahat, kung ano, halimbawa doon sa paningin ko, doon sa pinakamalayong lugar, nakita ko mayroong tower doon. So sabi, iniisip ko na yan, next ganitong oras kailangan mapuntahan ko yan kasi mahaba pa yung oras. Oo. So yun, lahat inikot ko ng inikot, tapos siyempre wala naman akong gustong ibang kainin kundi talaga yung mga chicken, beef, yung beef, yun ang ano natin kinain kasi bawal na po sa atin yung baboy, di ba? Kasi siyempre kailangan naman natin din. Tapos ito lang nakakatuwa lang sa akin guys, kasi nung dumating kasi ako sa kalalakad ko, hindi ko akalain, kasi nakalimutan ko rin magtanong kung mayroong bang masjid. Pero sa kalalakad ko guys, natanong ko, sabi ko, masjid to sabi ko. Tapos nagtanong ako, nagkaano ko doon, nagkasungalang, siyempre ibang di ba, ibang mga lahi, ibang lingwahe. So nagtanong ako guys, nagtanong ako, sabi ko, ito, so yun pala, so, natuwa ako. Siyempre hindi ko akalain mo na dinala ako doon talaga sa yung lugar na yun, mayroong malang masjid. At saka ang nakakatuwa pa, kahit tago siya, hindi siya tago, kasi malaki siya hindi napalagay lang sa, masabi ko lang tago kasi nga ang harapan niya mga malalaking buildings, tapos malalaking mga churches. So nandun lang kasi magkadikit-dikit yung mga simbahan ng Orthodox, simbahan ng basta iba-ibang iba-ibang pananampalataya yung nandoon. So ayun, tapos natuwa na ako. So hindi niyo po nakita na nagpost ako doon ng picture na nasa masjid ako, o nag-selfie ako sa loob ng masjid. Hindi ko kasi nga inaantay ko lang naman kasi din talaga na yung iba natin mga brothers diyan, kasi nag-aantay yan sila ng na kahanap yan sa atin ng mga pagkakamali. So yun, isipin nila, ilang araw na yan doon, walang sala-sala yung mga ganon, hindi na nakakapunta lang sa ibang lugar, hindi na nai-apply yung pagiging kanyang Muslim, ganon. So hindi na ako na-post nun. Basta ako sa sarili ko, alam ko na sa sarili ko. Kung napapansin niyo, madalas yung mga enjoyment ng mga pinopost ko doon, di ba? Pero hindi nila alam. But anyway, kahit nga ngayon, di ba, pauwi na nga ako, wala pa rin ako post na ganyan, di ba? Pero meron ako, kung maghanap kayo ng proof, meron ako ipapakitang proof sa inyo. So anyway, so let's go back to so nung ngayon na dumating na po yung yung pag-apat na araw para pa Armenia. So sabi naman ng tour guide sa akin, bukas yung flight natin, alis natin bukas is alas 9, at doon po ang tagpuan natin sa doon sa venue. So sinabi doon sa venue, hindi ko na tinanong pa kung saan
nandito sa ano, nandito yung sasakyan. Tapos sabi ko, naku, hindi ko na alam kung saan yung sinasabi mo nandito. So pinuntahan niya ako doon sa hotel, sinama niya ako, tapos yun pala, sabi ko, dumaan ako dito hindi ko kayo nakita. Sabi niya, hindi rin kita nakita, tawanan na lang kami. So ganun lang. Tapos sabi niya, okay, i-briefing ko kayo ha, sa paglabas nito doon sa Georgia, ang ipapakita niyo doon is yung ID ninyo at saka passport. Okay? So okay na yun. Tapos sa bandang unahan, kasi ano yung border sa border, yun yung border ng Georgia at saka Armenia. Tapos paglabas niyo sa Georgia, sa Georgia, ano lang, mga 2 minutes rides lang. Sunod naman dyan ang ano na immigration ng Armenia. So yan na po yung dadalhin nyo, yung Armenian visa ninyo, yung passport, saka yung ID. So ayun na po, pasok ko doon sa tapos na ko sa nag-exit sa sa Georgia, di ba? So pagdating sa unahan, sunod naman yung Armenia. Pagdating doon, bitbit ko na. So siyempre yung mga bagahe namin nandoon pa rin sa sasakyan. Hindi na namin dadalhin yung bag, kasi yun lang naman ang kailangan para magpapasok kami. Pagdating doon sa immigration, tinignan yung ID ko na naman. Sabi niya, saan yung English translation ng ID mo? Sabi ko, nandun po sa bag, nandun sa sasakyan. Sa bakit hindi mo dinala? Sabi ko, naku, saan kunin mo? Sabi ko, wala na po yung sasakyan namin dito sa labas. Nandun na, nakapasok na po. Nandun na sa loob. Sabi niya, sino bang mga kasama mo dito na merong mga translation? Sabi ko, sila. Kasi may mga kasama din ng Pinoy. Tapos, papunta, pinauna yung kasama kong Pinoy. Tapos, nung yung kasama kong Pinoy, sinabi ko katapos sa kanya, sabi niya, okay, pwede ka na, pumasok ka na. At puntahan mo yung sasakyan ninyo at kunin mo yung kanyang English translation. Sabi ko, ate, baka yung isuyo na lang ate ha. Ayan. So ayun po, tinulungan naman nila ako. So ayun, sila naman nag-antay sa akin. Siyempre lahat sila, tapos na sila, diretso na yung nila. Samantala ako, antay pa ako na bumalik yung isa naming kasama para yatid yung aking English translation na ikama. So ayun, nakaproceed naman ako. Tapos ayun na nga. Tapos kasi from Georgia pala guys, papuntang boundary ng Georgia at Armenia is travel ka po ng isang oras. Isang oras may git, basta parang magdadalawang oras gano'n. Tapos from border naman ng Armenia, papasok na doon sa city, babiyahe ka po ng 4 na oras. Okay? So dito pa lang sa Georgia, mga paglagpas lang po ng mga 1 oras, yun na, puro na snow. Yung papalapit na tayo sa Armenia. Tapos pagdating natin sa border ng Georgia at saka Armenia, ayun na, puro na talaga snow yun doon. Tapos nagulat na lang ako kasi isipin mo, mula doon sa boundary ng Georgia at saka Armenia, pabiyahe kami papuntang sa city, no? Wala akong nakitang halos snow lahat guys. Lahat ng paningin mo snow. Mapunta ka sa bundok, snow. Mapunta ka dun sa malapad na kalapad na lupain, parang disyerto pero puro snow. So sabi ko, ayos to ha. Kakaiba to. Iba sa Georgia kasi ang sa Georgia mayroon lang lugar na maraming snow at mayroon ding lugar na walang snow. Pero malamig. Oo, malamig talaga siya. So, not unlike sa Armenia talaga kahit sa sulok na pupunta, puro may snow. Kaya mas malamig na malamig sobra. So, biyahe kami 4 na oras hanggang sa nakarating kami doon.
So, pagdating namin sa hotel, nag-antay pa po ako guys. Oo, matagal doon sa lobby ng hotel. Kasi actually, dahil nga sa wala akong planong, sa una pa lang, wala akong planong mag-Armenia. Kaya, nung nag-decide na ako na mag-Armenia, sa Georgia pa lang ako nag-decide ako na mag-Armenia. Ang problema naman ngayon is halos fully book lahat ng mga hotels doon na malapit. Oo. Kaya nung pagdating doon sabi sa kanalang tapos nakiusap sila doon na meron kaming isa lang kahit isa ganun. So pagdating doon nagantay pa ako ng halos mga isang oras din. Yun pala kasi nagantay sila dahil baka merong titingnan nila may mag-out ganun. So pero meron nga mag-out. Ang problema nga lang meron naman naka-reserve. Kasi 'di ba, pag halimbawa may mag-out ngayong umaga, so yung mga nag-apply din iba nag-reserve na yung time na yan din yung unang pasok na dating nila. So sila pa rin So ang binigay sa akin ng kwarto guys, buti na lang kasi mahirap maghanap ka pa ng mga hotel doon. Yung ibang hotel medyo may kalayuan, tapos tawag nito, may mura nga pero hindi siya safety kasi nga may mga hotel na available lang pero iba-ibang mga lahiin nandoon sa isang kwarto, tag-4, 5, ganon, 6, isang kwarto. So hindi pwede sa akin kasi nga ako lang isang traveler tapos marami akong mga gamit, baka magkawala-wala. So yun, ang binigay na lang sa akin is napakalaki tuloy, malaki na kwarto. Alam mo kung anong kwarto ko? Opisina. Isang malaking opisina nung hotel na yon, kasi yung hotel na yon is 15th floor, 'di ba? Pero nasa 3rd floor lang yung opisina. Tapos yung kainan nila is nasa 2nd floor. So yung 3rd floor na yon, ang lawak ng opisina. Pagpasok mo, ang lawak ng salas. Tapos may pintuan, pagpasok mo, iyon, opisina. Doon sa opisina na yun, may sariling bathroom. Tapos doon sa sala, dalawang kwarto ang meron doon. Ang lawak. Yun pala. Sabi ko, bakit tinanong ko yung tour guide ko din doon sa Armenia, bakit parang may lamisa dito na office po to, sir? Wala na kasi ibang choice tayo, sir, kaya binigay na lang sa'yo tong sir. Sabi ko, buti naman binigyan ako, pinayagan tayo. Siya, oo nga, kasi lagi suki naman tayo dito sa kaserka ko. Suki na pa sila kasi lahat ng mga travelers nila doon nila na dinadala sa hotel na yun. So tinapay lang kunti yung malaking misa napakalaking misa talaga ng opisina. Tapos yung mga flowers na pang-display sa background sa opisina, pinagsama-sama na lang doon, nilagay sa gilid. So sabi ko, walang problema kasi naman na dito, ang malaga meron tayong bed, ayan, may heater, ayun. Tapos ang malaga, may matutulugan tayo. Kasi pag umaga naman, puro gala na lang naman tayo. Siyempre, tama po. Tapos, maganda pa kasi nga meron akong sariling may terrace, yung nasa harapan mismo, doon sa may nakita yung park doon. Hindi nga ako nakapasok doon sa park kasi, di ba, puro gala kami. Tapos, nakakauwi kami gabi na, kaya wala na akong time magpunta sa park. So, yun, na-enjoy ko lahat. Tapos sobrang na-enjoy ko ang snow sa Armenia. Sa Georgia naman, na-enjoy ko din yung snow doon. Yung pumunta ako doon, nag-drive ako ng motor snow nila. Yun, na-enjoy ko yun. Tapos, na-enjoy ko din ang Georgia dahil sa maraming mga restaurant, maraming mga bars, maraming mga tanawin, basta marami tayong nakikita doon, di ba? So, yun. Tapos nung gusto ko pa sana ma-extend sa Georgia, sa Armenia, kaso kailangan kung bumalik sa Georgia, kaya bumalik tayo ng Georgia at nag-stay tayo sa Georgia ng 2 araw.
yun. Tapos another gastos na naman yun, nagbayad na. Pero yung hotel na pinagkuhanan ko, doon pa rin ako kasi nagpa-reserve na ako dahil mamaya mahirapan na naman ako mahirapan naman ako hanap ng hotel. Kaya nung bago ako pumunta ng Armenia, nagpa-reserve na ako na ganitong araw babalik ako. Tapos binayaran ko na para sigurado ako safe ako doon, di ba? So ganun po ang nangyari sa pagbalik ko. So okay, wala nang problema na binigyan na sa akin yung susi at nakapagpahinga lang tayo ng mga 20 minutes or 30 minutes. Oo, nakapagpahinga, nakapag-CR tayo. Tapos yun, kumala naman ako. Siyempre, dumaan tayo doon sa masjid. Nakapagsala tayo doon ulit. So, ayun, mga ganung mga experience. Tapos ito, pabalik na dito sa sa Saudi. Ayun po, okay naman po ang lahat. At ito, nasa biyahe na po tayo. Alhamdulillah na-enjoy natin lahat ang ating mga vacation. So, yun po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ako po ay patuloy niyong sinusuportaan. At marami pa po tayong bansang gustong puntahan, guys. Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkey, sa ano ba yun, yung malapit lang dito sa din, German, ba yun, basta dito malapit lang din dito sa sa Georgia na country na may mga isla pa rin yan sila. Sa Egypt, ayan, meron tayo. Ang pinakamalapit nga sa akin yung Bahrain, pero hindi ako napunta sa Bahrain eh. So inshallah mapupunta natin yung Bahrain pala. Basta pupunta tayo ng Bahrain. So anyway, so ganun lang po yung mga pangyayari, guys. Opo. So yun, maraming salamat sa inyong pagsuporta. Nawa po patuloy niyo po suportahan ang aking YouTube channel at patuloy niyo po akong panoorin. At huwag niyo kalimutan po na i-click yung ating notification bell. Click niyo yung bell, then click all para po lahat ng mga upcoming videos, upcoming uploads na upload natin, manotify po kayo at makikita niyo kung ano yung mga updates na gagawin natin, guys. Marami pa tayong gagawin. Anyway, so dito na lang po. Nawa po hindi ko kayo magsawa sa akin. At kung meron po kayong mga katanungan, kung ano pa yung gusto nyong alamin, kung gusto nyo may mga plano kayo na mag-tour, so sabihin nyo lang po sa akin. Susubukan nating sagutin yung katanungan. Ayan, basta depende na lang po sa yung katanungan niyo po, guys. Okay, so hanggang sa makakaya lang po natin. Okay, maraming salamat. At ako muli ang iyong lingkod na si Mr. Buging Yacob ng Sayhat Dammam, Saudi Arabia. Muli, maraming salamat and God bless us all. Bye-bye.